Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today we're going to talk about email marketing automation with ConvertKit. Parang boss, parang boss geek. Ay, sorry. So yan, um, today we're going to talk about email marketing automation with ConvertKit as promised. No? So um, to go to the email marketing automation in ConvertKit, all you need to do is go to the third tab is to automate. Yung third tab po, automate. Okay guys, sa mga nagtatanong, magagamit niyo po ba yan pag under free version ng ConvertKit? Hindi po. Kailangan niyo po magbayad, no? In order for you to use the email marketing automation. Uh, Kasi yun yung requirement nila. So, yung email broadcast, if you have less than 1,000 subscribers, libre yon. Pero if you want to exercise yung email marketing automation ni ConvertKit, kailangan nyo po magbayad kasi dito naman talaga, kumbaga ito talaga yung prime offer ng email service providers is to automate your email. So kung hindi nila yun bibigyan ng bayad, kasi gumagastos sila dito eh. Gumagastos sila to maintain the product, to create, to improve the product, to develop the product, customer support. So they need to really ask for something in return to for them to use their services or their products. So kailangan talaga magbayad kayo. So pag-uusapan natin, there are two types of automation. Okay, ano ba yung two types? There's a visual automation we call and then there's a rule-based automation. So pag-uusapan natin yung dalawa na yan, no? So yung visual automation guys, ito yung nakikita nyo on your screen currently right now. So under visual automation, makikita nyo para siyang email drip from top to bottom. Email marketing, yung email marketing nyo para siya nagdi-drip, di ba? From ano ba yung una, like 1, 2, 3. Mapapansin nyo, di ba? Kunyari, for example, this email apprentice automation. Merong first step is itong tag na to, itong isa na to, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, ito yung pang-apat. Kumbaga yung automation niya sunod-sunod. Syempre, di ba pag automation, di ba, dapat sunod-sunod. So yun. Ang email marketing visual automation, ito siya, visual niyo siyang nakikita, no, kung ano yung una, pangalawa. So mamaya explain natin yung rule base kasi hindi siya ganito. Okay? So to explain it very easily, no? Kung mapapansin nyo dito sa automation na to, una muna sasabihin niya dyan, start this automation when the subscriber joins OFW email specialist book form. So ano ba yung form? Ano ba yung form na tinatawag? So guys, yung form po, yung nakikita nyo po sa screen, di ba kung pupunta kayo sa blackpandadigital.com, may website, no? Kung saan ko ino-offer yung course ko. Makikita nyo dyan, itong name, email, sign me up. Etong part na to is a form, no? Na in-integrate ko yung ConvertKit at yung website ko para lumabas yan. Kumbaga, in-embed ko yan dyan, no? Pero kung papansinin mo sa ConvertKit, meron kayong, dito nyo gagawin yan, no? Para mapalabas nyo yan doon. Para, papakita ko sa inyo para at least hindi kayo nagugulumihan. Ano ba yung form na yan? So, ayan. Punta tayo doon sa form na yan. Ito yon. Ito yung form, no? Ito yung form na ito yung form under ConvertKit, makakagawa ka ng form, no? Familiar naman kayo siguro yung mga linya na mga nanghihingi ng name, 'di ba, ng email, no? Dito mo gagawin 'yon sa ConvertKit. Tapos in-embed ko lang po 'yan dito. Parang inilagay ko dito using my website creator na WordPress, no? Using my tribe themes. In-embed ko 'yan dito para dito sila mag-subscribe. Pero technically, pwede ko naman to i-share yung link ko. Pero syempre, sa website, di ba, familiar ka dun sa mga tinatawag na email catcher. Another term na ginagamit ng mga email marketers or mga marketers online is tinatawag siya na email catcher. Kung saan kinukuha yung mga email, di ba? So yan. So yun yung number one step. That's the number one step dito sa automation natin. Eto. Pag nag-subscribe si prospect, no? Doon sa form na 'yon, i-trigger niya tong automation na to. Ibig sabihin yung automation na to magi-start. 'Yun yung rule, no? That's the rule of the automation. Pagpasok niya doon, magki-kick tong automation and then the next step is itatag yung subscriber na download email specialist book.
No? Tag the subscriber with download email specialist book. Ibig sabihin, kailangan pagpasok niya doon, may tinatawag tayong tagging para malaman natin na yung tao na pumasok doon, matatag natin sila na, ay, yung tao na yan, dinownload niya yung libro. So, ang susunod mong gagawin, oy, email automation. Ang gawin mo, pag subscribe nila, utusan natin siya na itag mo siya as download email specialist book. Ibig sabihin, malalaman natin na yung tao na yan, dinownload niya yung libro. So, that's the second route. That's the second step, no? That's the second drip. Drip 1, subscribe to form. Drip 2, tag the subscriber. Okay? And then pagkatapos, meron tayong tinatawag na delay. Pwede namang walang delay, pwedeng may delay. Pero isa, nilagyan ko kasi ng delay kasi maarte ako. Dami mong kaartehan, dinidelay-delay mo pa. Hindi, para at least, syempre, di ba, pag nag-subscribe kasi yung tao, syempre, binigyan mo siyang libro. Ang tendency niya, babasahin niya yan. So, bigyan mo siya at least isang araw para mabasa yung libro na yon, di ba? Bago mo siya i-email. Kasi nga, ang purpose ng automation is may email natin siya ulit. Kasi, kaya nga to email service provider, di ba? Email marketing. Ang kailangan natin is matag natin siya, i-delay, and then we have to kick in the email sequence. Kung hindi kayo familiar sa email sequence, puntahan niyo yung video before this. Yun yung topic doon, email sequence. So yung email sequence po is yung email sequence na tatawag, yun yung email na sunod-sunod na i-feed natin doon sa nag-subscribe, doon sa form. Kumbaga, pag-subscribe niya dito, ang tendency niyan, there's a 1-day delay, di ba? 1-day delay. And then eventually makaka-receive siya ng email sa atin coming from us every single day dito sa email sequence. Saan ba natin pupuntahan yung email sequence, no? So, doon sa guys, doon sa mga hindi familiar sa email sequence, puntahan niyo po yung video before this sa channel natin para at least, kasi tinapik natin yan eh. Pero dito, papakita ko rin sa inyo, pero at least, di ba, makuha niyo yung overview. So, meron tayong tinatawag na email sequence. It's a 29 email sequence. Mapapansin nyo dito, meron na akong prepared na 29 emails coming from this. Diba? 1, 2, like isang unang email, OFW. Pangalawang email, nabaon sa utang. Pangatlong email, wala ka pa rin bang client. Yun yung mga subject line ha. Pang-apat na email, your work as your playground. So ano bang sinasabi mo dyan? Technically, etong mga email na to, mare-receive ni prospect or ni email ni subscriber mo automatically every single day. Kasi there's a 1-day delay ito eh. Kumbaga nilagyan ko to ng 1-day delay itong email sequence eh. Marireceive na yan every day dahil sinabi ko sa automation, there's a drip. 'Di ba? Yung susunod kasi, 'di ba, there's 1-day delay. Tapos pagkatapos niyan kausapin mo na sila. Parang robot, 'di ba? Pagkatapos niyan, mag-send ka ng email sequence, add the subscriber, mababasa nyo naman eh, add the subscriber to the email apprentice email sequence. Yun yung sequence ko. Gusto ko, sendan mo sila ng email sequence. Ganun lang, di ba? Basic na basic. Basic na basic lang. Baga, wala nang paligoy-ligoy pa. Sendan mo sila ng email talking about our product, our services, na maganda yung service mo or gusto mo sabihin pangit yung service. Pero syempre wala nagtitinda ng ganun, di ba? Like, pero ang kagandahan, wala ka doon. Kahit nasa mall ka, kahit nasa beach ka, kahit nagtatago ka sa forest o nag-honeymoon kayo ng mga pangasawa mo o nagtatago ka sa parents mo sa Boracay, nagpapakasaya ka doon, yung email marketing automation mo gumagana at your disposal. Kumbaga kahit wala ka dyan, at least basta naka-sequence siya, kung sino mag-subscribe doon sa email list mo, sa website mo, papasok yung email sa kanila diretso. So ganun lang. I mean, that's how it is. I mean, ganun siya kaganda. I mean, di ba? Like yung katagana, making money while you sleep. Ito talaga yun. It is making it simple for you to sell your products using emails
talking to your email subscribers because of automation. Okay? That is the visual part. Okay? That's the visual automation. Ano naman yung rule-based automation? So, gusto ko sana gumawa ng pangalawang video dito, pero at least for the sake of this video, topic na rin natin. Pero gusto kong gumawa ng specific video para lang sa rule-based kasi medyo may pagka-techy ito eh. Alam niyo 'yun, like meron namang video pagka nag-subscribe kayo sa ConvertKit para matutunan niyo ng maayos. Pero yun nga, gusto ko i-explain sa inyo yung Tagalog in my own perspective para at least magkaroon din kayo ng inputs. Ano ba yung rule base, ano ba yung visual automation, di ba? So, creating a new rule. Okay. Hinga lang ng malalim, guys. Pagka hindi niyo masyadong maintindihan yung topic, hinga lang kayo ng malalim. Excel. Kasi pag may pagka-techy, ganyan talaga. Pag sa umpisa, medyo alangan ka, hindi mo maintindihan. Pero kaya nga tayo dito nag-aaral. Di ba? Kaya tayo may video. So, yan. Yung rule-based, merong trigger, merong action. Parang kung familiar kayo dun sa if then that. Di ba? If subscriber joins a form, then you do this action. Di ba? Kasi dalawang side yan, di ba? Trigger side and then action side. Hahanapin ni ConvertKit kung ano yung trigger mo and then gagawin niya yung action based on that trigger. So ano ba yun? Let's talk about it. Kung mapapansin nyo, under trigger, when this event happens, if a subscriber subscribe a sequence, di ba? Ayan, di ba? If a subscriber subscribes to a sequence, if a subscriber joins to a form, ano ba yung form ulit? Yung form is, eto, di ba? If a subscriber joins a form, for example, ayan, pinindot natin, di ba? Select form. For example, yung form na OFW email specialist book. Ayan, di ba? If a subscriber joins a form, anong susunod? Anong gagawin mo, ConvertKit? Ikaw ang mag-a-assign kung anong gagawin niya. Okay, pag nag-join siya sa form, itag mo siya. Okay? Add a tag. Download email specialist book. Kumbaga, pag nag-join siya sa form na yun, kasi pata-download niya yung libro, di ba? Itag mo siya. Kasi na-download niya yung libro eh. Gusto ko malaman na nakatag siya. Kasi para malaman ko yung identity niya. Kasi nga, pag hindi mo malalaman yung identity mo, kasi sa sobrang daming magsasubscribe sa website mo, hindi mo malalaman, magulo pag walang tag. So, itag ko siya. Pagkatapos nun, pagkatag mo sa kanya, isubscribe mo siya sa sequence ng email apprentice email sequence. Ayan, dalawa yung action, di ba? Pag subscribe niyo sa form na OFW email specialist book, gawin mo tong dalawang action na to. Itag mo muna siya, pagkatapos isubscribe mo siya sa email apprentice sequence. Ganun lang. Automate na yun. Yun yung rule base, di ba? Yun yung rule base, kumbaga from left to right. Yung visual base, kung mapapansin nyo, saan na yun? Ang gulo-gulo. Hindi walang naka-open, so open tayo. Yung visual is visually mo siya makikita. Kumbaga hindi ka malilito, kumbaga from top to bottom. Yan yung sinasabi ko na visual, di ba? From top to bottom, dinidrip niya, like bumababa siya, 1, 2, 3, 4. Yun yung automation mo pag visual, pag under ConvertKit. Pagka rule-based naman, mapapansin nyo, ano yan, rule-based. Nag-assign ka kung ano yung trigger and then kung ano yung action based on that trigger. Yung trigger, syempre alam nyo na yung trigger, di ba? Yan yung una, di ba? Ano ba yung una mong mangyayari? Pag nangyari to, ganito yung mangyayari. Di ba? Yung trigger, pag nangyari yung trigger, ito yung action na mangyayari. Ganun lang kasimple. Trigger, action. Trigger, action. Parang bata magturo eh. Kahit grade 5 siguro maintindihan to eh. Ayan, trigger, action, trigger, action. Ganun lang. So, sa mga susunod na video, next to this, palalalimin natin ng konti para at least
hindi masyadong magulo kasi syempre pag una nyo lang nakita medyo magulo pa eh. Uulitin natin ulit the next video, no? So, thank you guys, no? Kung medyo na may nakuha kayo dito. Nga pala, 70% ng subscribers natin or ng watchers natin, ng viewers natin sa YouTube channel ay hindi nagsasubscribe. So sa tingin ko naman po kung nakakatulong yung video, consider subscribing din para at least ma-inform kayo sa susunod na mga video pa, di ba? So yun lang po. Don't forget to like this video and share it to your friends. And I hope you have a wonderful, wonderful day. Thank you and have a nice day to everyone. Salamat po.